third question is, is it possible that there is a friendly force here, a friendly group here in our province providing assistance to them, to the kidnappers? what friendly group in terms of what? Yung mga contacts nila, friendly to the kidnappers. We cannot scout that because they have their own spotters. Yes. These spotters are the ones who are making reconnaissance or identifying possible high-value target or high-value treatment victim. So they are the ones who give information to the crime group. So, kada mga high-value crops, no, pinapin sa ating mga society diri, mauna nga magdikay-dikay dyan, mag-beware lang. So, second in line, okay. Consuelo Beligorio. Short question to Captain Raza. Sige, go ahead. I think by December, we will be filing our certificate of October. So the climate of politics, is already having good. Now, I just want to know if the Philippine Army has monitored the activities of the NPAs here in our province, NPAs, because you see, last election we had some activities of this group. Some of them are, exactly money from politicians. Are there any active activities of the NPAs in our province? Pwede na siya mabinisaya, kasabot siya. Sa pagkakaroon sir, kung atong isgutan nga ng mga butanga, wala pa kayo na-receive ng mga report na bahin na ng mga butanga sa pagkakaroon. So siguro manbawaan na ito na pag-abot na doon na yun ang eleksyon, no? So diyan na ito makita kung sa ilang mga activities. Pero so far, sa pagkakaroon na mga taknaa, wala kayo tayo na receive ng mga information about that case. Pero sa inyong headquarters, naman na receive the information na active of Japan NPA, wala na. Parang tayo NPA sa ang kanang mga grupo kanang Youth Army diri sa Sambucan Norte. Sa pagkakaroon, aktibo pagkakon sila pero ana sila sa kapatiran. Pero uban sa atong 20% Infantry Battalion, nga perminti ka lunsa do usa ka operasyon sa kapatiran. So dili gid sila makapurma, ato man sila nabugol palayo diri sa atong lugar. So dili natutugutan nga makapanghimo sila og pang-atake o ban sa itong mga PNP diri sa mga Norte, ato man silang perminti ang coordination sa PNP o sa Army diri sa atong lugar, very close, no? Kung sa mga operasyon sa militar o sa PNP, perminti na nila istoryahan, no? Perminti naman na istoryahan aron manginong synchronize ang atong movement para at least ang katong matinguhaw mga dautan diri sa atong lugar, dito sila maka-himo kadawat sa atong katawan. Okay, follow-up question, Board Member Willie. Ang tungkol sa kanang magutoy kanang gitawag o programa sa gobyerno, probinsya o sa military, sa MP, kanang gitawag o bayanihan karon nato, one of the effective tools na bringing closer the military and the civilian government to the people sa barangay. Sige man, continuing na, kada buwan, kada semana, ang ako lang, kining usahay, ubang mga probinsya, namang mga police station dati, pag-atakihon na mga detachment. Sa ato, so far, wala pa yung tabo. Kaya ingon pa nila, usually itong mga higala na nasa military o sa PNP, na kanang na NPA, katulad na nabitaw ang tinaw niya no permanent assist. Mga lumalabay na sila, mga transient nga mga grupo. Pero
kini yung mga transit, kung parihara ko na mo pliti o balay, kung di mo nimo paplitiron, sige na yung nagapuyo niya. So, ang importante, ang awareness yun sa atong grupo, sa military o sa PNP, na sige magbantay. Eh, naman yung mga paramilitary po ng mga grupo nga nag-assist ninyo. So, inautog ka na, any single information na namin nyo, you will take it seriously. Meaning, nag-action agad balik. So, na ka ito, kung may nag-transit, then wala muha niya, karang pagka-transit niya, namin na pupuyong kanunay. Munang, may nagsilara kanunay, magkadugang man na, kay lahat mo na itong ideological kuwan po nato po sa itong mga kada barangay. Kaning barangay God, although bisan supak silang kapabuton, pero magkakita nag-armas. Murag mahalo ano po nilang mga ulo. Muna nga, balik ko na ko, yung bayanihan project na magkanunay din sa probinsya o sa military. Actually, sir, kanang bayanihan na conceptualize yan sa army. So, with the coordination sa atong provincial government, namugna ng bayanihan. So, together with the PNP, so, bayanihan manggod, tanan stakeholders o ang atong mga agencies dito sa province, na dito tanan. So, munang namugna na ang serbisyo sa atong gobyerno dalhon nato dito sa dili maabot sa katong mga serbisyo para aron maserbisyohan ang katawhan para kay naamagod ka ng atong mga katawhan nga nasa kabukiran dili sila maabot sa serbisyo, dali na sila langon. So siguro sa pagkakaroon dili na din siguro sila dali malingla kay nakita nila nga ang atong gobyerno tura dito, bisan nun sa kalayo, bisan nun sa katapoy, walay halibig. So katuganing araw na kagitingan no, sa 9 kung agi ako ni sa bukid nagserbisyo uban ng atong mga ahensya sa provincial government. Okay, speaking of that, yes, kay motong isulti na ko, kay ang level of awareness na to sa atong military group o sa PNP, kailangan taas yung kanunay, kay nakaulang problema sa atong probinsya, especially sa Buanga Peninsula. Sa uban sa Luzon at Visayas, ang concern na problema ka na ng NPA. Sa ato, pagkagrupo na, dakaw naghanban siguro, na NPA, na PNP, na Pusayap, sa pa ng mga grupo. So, why siguro, ibig, sila na po na yung magkutsabo kay Ron. Naman sila common enemy. Kita po, so many enemies. Muna nga ang level of awareness yun, medyo taas yun, kumpara sa ubang probinsya. Okay, thanks so much. Speaking of provincial government, naman diri ang Executive Assistant 4 sa Office of the Provincial Governor, representing Governor Roberto Wayoy, si Mr. Robert Pinsoy. Atong pangutanan po na siya, how kuampod, unsa po mo ka-asgot, no, nga nagsuportar sa atong Philippine National Police o ingon man sa ato ang Philippine Army nga nag-operate diri sa ato ang probinsya kay without also the help of the LGUs concerned nga giserbisyuhan nila dili po mahapsay dili po malinawon ang usa ka dapit. So Mr. Pinsoy, please. Yes, nindot yung mga pagkutaan naman din. Una, sa support ng gihatag ni Governor Uy sa ato ang PFP o AFP. First is kaning sa logistical support, no. Regularly nagahatag tao assistance in terms of mobilization, and then even mga other needs nila nga di na lang ko mo mention of specific nga kanang urgently needed for their mobilization. So kana nagatabang na. Then aside from that, that bayanihan program regularly ginabudgetan ni Governor, and not only budget but also manpower. So every agency sa provincial government nga kinahanglan present dito sa mga kalihukan na ayun ay component involved. And then aside from that, two-pronged ang approach ni Gov sa peace and order na to. First and foremost, law enforcement of the law. So muna nga kung asa po na ay mga cited nga mga threat yun, so gina-dispatch, gina-coordinate, especially nga siya po ng regional chairman sa atong Peace and Order Council, ARPOC. So, and then secondly, ang pag-reach out po in terms of the presence of the government dito sa mga critical areas.
So no less than he himself, Governor Uy, went to the 3rd district and held a dialogue with the leaders of the community. And then gipangutan na gid sila unsa may ikatabang sa gobyerno para ilay daw na ninyo ang inyong mga rebellious na mga kayugan and mga armas, and also extortion activities na maundang na. Kaya especially nga ang mga leaders dito, mga respected po sa atin yung mga mga tribal leaders. So, ang usa na ilang pangayo is livelihood yun. So, one of the means na makadangan sila is kaning panagat. So, immediately, they requested na mahadagan silang panagat. So, gigamit ang ato ang cooperative office, i-form sila into mini cooperatives. And then, para nga na ay accountability po, dili kay by family. So, by group of 10 or 20 families, and then one co-op sila na gamay. And then they were provided with employment support. And also, scholarship program sa ilang mga anak. Kay ang ilang paningkamutan yun na edukasyon ang ilang mga kaanakan. O tuod man, the governor increased the budget for the scholarship program. Na naman siguro tayo with the approval sa provincial board at 20 million, if I'm not mistaken. And this will benefit mga more or less 2,000 to 3,000 students. And then, dili siya basta-basta. Kaya even if asa sila ng eskwelahan, dili limited lang sa mga government schools. Even if private, as long as they are deserving. So, they are being given support. So, these are some of the ways na ginasuportahan sa ito ang halangdong gobernador ang peace and order program sa national government and with the PNP and AFP as our partners. Okay, thank you so much, Mr. Bert Pinsoy. And then, Ed Costa, your question, and then later, si Julio Salaverian. Go ahead, please. I would like to address this question to Sir Captain Basa, Sir, and to our OIC Provincial Director. And maybe the province also can take part of this. We have gotten the news and learned that the PNP, I think also it's also with the Philippine Army, is tightening up the securities of our established boundaries of Zamboanga del Norte. That to prevent the lawless elements in coming in and doing their stuff here in our province. These are established boundaries, but in between established boundaries are lines that can also be entrance and exit of these lawless elements. So how are we going to do and secure the whole lines of boundaries of the province of Zamboanga del Norte to prevent these lawless elements in coming to our province, sir? Captain Basa. Yes, Captain Basa. Thank you. Sir, kung po no? As of now, sir, meron tayong binabuo na Provincial Incident Management Center together with the PNP at saka yung Provincial Government of Zamboanga del Norte. So that centers will be catered sa lahat ng mga sa tanang ng mga incident, either yung sinasabi niya na bombing, mga kidnapping, or man-made disasters. No? So, with that centers, so magkakaroon kami ng workshop para matugunan natin yung mga pangangailangan doon within the Zamboanga del Norte, and sharing of information and other na mga pwede natin i-share doon sa counterparts at saka sa other mga agencies na pwede makatabang sa that centers na ma-prevent na to o ma-preempt na to ang katong mga man-made disasters na pwede nga maitabog dito sa atong probinsya. So, kana siya namok na gumikan sa mga paghitabog sa laing lugar, no? Na dili natutugutan nga mahitabog diri sa atong lugar sa Zamboanga del Norte. Okay, thank you so much. Sa PNP, si PD Ricosto, please. Okay, yung question is yung boundaries, no? Yes, sir. Line of boundaries, if you just imagine that very large boundaries
covering our province to the next province. That is so large. Our AFP and LPNP are strategically distributed along those boundaries to prevent the lowest element or other groups to penetrate or enter our province. And we could also be successful through the efforts of our community who are there, who will give us information that there are people, suspicious people, or nice people roaming around their community, or transient, in the sense of being transient. They will automatically give us information, then we will validate that information, and if ever that information is true or confirmed, we will conduct our immediate operation to arrest or capture those lowest elements or those suspicious persons. And this could not be only possible without the help of the community. And securing our boundaries is vital through the efforts also of our community. And with the help of our provincial government, who I believe that they are doing the good things, especially in constructing farm-to-road projects. In far-flung areas, when there is an improvement in that area, people will no longer try to rebel against our government. And if they will not rebel against our government, the peace and order is also conducive. And on our part, siyempre, peace and order ang aming agenda. Malinis yung aming worries that an untoward incident might happen in our boundaries. At we are very thankful with our provincial government who are doing their best to make those people be with us and work with our government. And again, we are calling for the whole community to give us information because we admit that such information is vital. And we alone cannot do alone on our part. We need you as our partners, the community in general. Okay, thank you so much. Question coming from Julius Salaveria. Go ahead, please. Dagang salamat, Pete. Mapawra kayo niya kung pangutanan, sir. As ordinary citizens, we want to cooperate with authorities. Ang situation is, kung saan na mo pag-identify kung unsa mga unit based sa inyo ang ipangsuot na uniform, kay camouflage, sige ra isuot sa tanan. Kung saan pagkabalog militar mo, police, rebelde. Before we contact the authorities na naadili sa katrak, na armado, kay mga uban mga tao bitaw mo react, pero kung saan na pagkabaw nga asa ka nga army, asa ka na bilong, ano na sila dili, nga nung sa katrak. So kana siya may pangutangan dito nga naka-army, okay na lang siguro, pero mga rebelde na dito, it is also nice to note no nga agkatubitaw sa Ipil massacre, maubitaw tong wala kayo nag-react ang mga tao because nagmarcha man, military. And then, naka-uniform, camouflage. So, abinadagoy ito, kuwan lang, okay lang. Pero kami, so, unsa inyo ika-advise sa mga tao? Una sa kanano, ang atong army diri sa Sabugan Norte kung manha man sa lugar, lagi tayo makita ng mga military truck, no? Makita na ito, kanang M35, kanang TN450 na mo, kanang gagmay, no? So, makita na ito na siya. So, isa na ka symbol na kana siya, tinuod na sundalo. Ikaduha, sa uniforme ito, magsulog pag uniforme, makita na ito diri sa left side, ang patch. Makita na ito diha ang mga numerical na identity. For example, ang 101 Brigade. So, makita na ito diha, ana ay sale sa 101, tapos na ito yung marka nga 101. So,
So, for example, kanang 21st ID na to, so naaya po sila ingani nga nabutang nga nakamarka ang ilang unit cell, so 21st ID. Tapos, ang sundalo na to, naka-proper uniform na permit. So, kung nakay makita nga naka-sinilas, dili na sundalo. No? Sundalo na siya sa bigas, dili na sundalo na to, dili na inyong sundalo, no? Makita mo na natugod kung sa purma pa lang, mahimbawaan na ginato siya kung tinuod siya o hindi, no? For example, ang sundalo dili maging siya mag-checkpoint nga siya sira, no? Na ay kauban na perminting pulis kay atong gasundon ang katong mga polisiya, directive. Unya, na ay signboard code nga nag-checkpoint siya diya o na ay kung wala man siya pero kalimutan pag nagi military truck na kauban or police na sakyanan. Okay, bakay lang nga ako kay sila Ariel bago dito sa Davao, diri sila nag-shortcut sa Danau del Sur o sa Maguindanao Country. Ito rin. Nadyo ko na yun. Tinangutanang ako niya. Asa na mo napit? Yan ang Danau del Sur. Naman dahil checkpoints niya ang mga NILS na panahon yun pagabot pinodyo nga. Nadyo ko na yung checkpoints. Kung nga, yun, bisa may ipangunong mo. Ang kanang mga red plates ko na sasakyan sa mga gobyerno, dili ko na nila ipangunong. At ito na ko ng private nga mga visitors may ipang-inspection sa mga MILF. So, tinuod nila inano nga mag-checkpoints po sila, dito na po napita sa ilang teritoryo nagway. Pero maadlok magpunta kay ating alaman ta nga lahi man ang uniform, di man sa uniform sa Republic of the Philippines. I don't know kung naon sa na nakakagihan. Pero it's a long story, yes. Ang akong question, Mami, how is your relationship between the Philippine National Police o sa military, especially when it comes to intelligence network? Kay, di ba, ang intelligence network is so sensitive nga dili na pwede ninyo nga mabasta-basta lang kay i-screen na ginagod sa katinuon, i-verify na kapilang, doon. Bisan pa siguro, ang intel is coming from the PNP, i-cross-check pa ginapangayo sa AFP. O gikan po sa AFP, i-cross-check po na pangayo sa PNP. Because we might know, for all we know, naano ito yung sabotahe na hack ang inyong system or kanang sa radio dito na jump ang inyong over so kanang wala pa na itabo si Bakulan kanang nga senaryo will learn first from the 1-1 Captain Balta okay si Pili Ritos to follow up lang doon sa question kanina yung regarding sa PNP and AFP you're not so sure if they are genuine. No? So, first, once our personnel and their personnel go to the barangays, they use mud vehicle, and that mud vehicle is only the government owns that. Then, second is, yung uniform namin, and tama siya, yung discipline namin. No? So, you could see how our men and their men coordinate with the people, how disciplined they are. Then, properly, ang appearance nila, haircut and good grooming, wearing the prescribed uniform, and also, is correct, no personnel from the PNP and the AP will use our uniform wearing slippers. That is a big no-no for us. And then, with regards to contact checkpoints, we always do it in a proper manner. We have our SOPs and complete signage in a properly lighted place and officer led. Sometimes, with no officer led, proper uniform our men, and we coordinate with the AFP. Then, with regards to intelligence information, we rely so much on our assets on the ground. Then, once they give us information, we validate that information from other sources who are also on the ground.
then information coming from the AFP is also validated. Then once it is confirmed, so we go for a certain degree of operation or degree of exchange of information. Thank you so much. The 101 Brigade, Captain Braza. About sa mga information na mga na-receive na mo o ma-receive po sa PNP, we always exchange that information kung yung validity of that information para maibawa natin kung tinuod pa siya o dili. Aron kung tinuod man ang atong kasundaluhan o kapulisan na naka-area dili sa mga Norte, makabalo sila. Mahibawa nila para dili sila bitaw nga kanang mahitabo na tapos wala sila kabalo. So kailangan mahibawaan nila para at least makahatag pa sila o mga preemptive measures nga dili mahitabo ng mga butanga, no? So we are always exchanging information between the AFP and the PNP in our UI. Okay, thank you so much. Other questions? Wala na? Okay, yes, Consial Ligorio. Naman ko ito yung parang insinuation rin nga. Parang ipagawas ba ito nga there is a strained relationship between the PNP and the AFP. So ako, sinabar na ako, no? Ako lang, walang ko magkaya. Ang gapa, you know, nag-blog anak. Kaya naman taga-pikas po na interesado, mga politikong interesado, na gubaon, awaso, pawayon ba? Okay. At sa nabasa sa mga, sa television ng mga, wala ko sila ko, ano naman yung, ito mo itong mabasa paano nga ito mo, ito was isolated incident, na di na mahimong mutipasihan, na akong EFP o ang PNP magka-bigil. Asawa kita, kung mga pinasabi mo dito, ipagkita ko na nga sabo para magubot. So, I think from Captain Braza and from Director Dosto, parang okay naman din ngayon ang inyong relationship. Wala pa yung problema. Is there any problem, Captain Braza? Wala ito problema, sir, kayo. Ang dito sa Dicolog, ang 101 Brigade o ang atong PNP, nandun po kayo relasyon. Tumaga rin sa Ungingon na adun na may workshop na maabot. O anong yung mga meeting, pumupagawaban ang atong kasundaluhan o kapulisan dito sa probinsya. Isa naman itong tumong kanang kalinaw sa atong lugar. So, diha rin sa mag-kuhan. Diha rin magperminto gawaban, no? Sa atong samang mga misyon, pero wala ko nagpipaso. Wala rason nga dili mayo ang relasyon sa atong PNP o sa atong army. Ano sa kalawon dito? Okay na? Sir, wala po talagang problema sa relationship ng AFP and PNP. Ang isa pong kapulayan po nito is yung aming constant coordination, yung aming monthly JPSCC na this coming week we will also have a workshop as what our partner here have said. May workshop kami how to secure our province. Diyan pa lang po, makikita natin na matindi ang coordination ng ating AFP and PNP. Kasi po kung walang ganyan, kung example, kung mayroon kaming strained relationship with the AFP, kung alam namin yung bago sila, ba't yung pupunta, di ba? Yun ang isa pong parameters natin. Because we have the same mission, peace and order, yung aming mission, to protect the whole province. Kaya we are one in unison, we support each other. Yan po ang isang very evident po yan na maganda po ang aming working relationship down the line po sa aming mga province, mga munisipyo. Okay, but Actually, mabalansin na ang kulbaan, isip ka commander mag-away, kana mag-problema sila. Kana mga rank and file na mag-away, usually yan ang mga uyab naman na mag-away na, di ba na mag-karaoke. Karatong nag-puzzle, sa na,
naaway na puso ng police o army. Pag-resulta na, uyang brother, ito, terus karamihan. Okay naman na mga isolated cases na, labi na pagkaya doon na sa mga makahubog. Pero, kananahin nung commander-in-chief, chief PNP, chief of staff mag-away, kaya problema na sila, kanang mga generals. Pero dili lang kanang mga colonels, mga commanders, in the ground, kanang mga isolated cases. Usually, ato lang doon ang sensationalized para maka-inunara nga mag-away na po sila. Natin din muna maong at wala pong balansyon ang sitwasyon. Okay, thank you so much. I would like to go back to the security of high-value targets, high-value crops after timing vulnerable boiling. Since coming ang political season, ngayon, namang yun na na-adjud nga mga left and right nga mga below the belt nga mga tirada, no? Mga black propaganda, and then dinayingon nga gifusil, gikuang, distrapping, ang mauning balay, ana-ana, and so on and so forth. So, along that line, Kidi, nakabay, as early as now, because of that abduction happening in Naga, Sabora, Sibugay, as early as now, are there any requests coming from the politicians to for security people from you, from the PNP? Because it will also be a negative. It will be, how do you say that? Ako na lang Tagalogon, ano Tagalog. Baka ito ang magiging negative result sa manpower sa police dahil iba na ang lack of manpower ba ang policeman. Ako sa bukan ko mo. Sige na sir. As of now, we have not received any request for additional security. But we have, prior to that incident, your PNP have always prepared our preemptive measures that those things will not happen in our AOR. We have intensified our police operation. We say this intensified police operation, we always conduct checkpoints, as you could see from Tampilisan to San Rosmega, and even in the innermost portion of our municipalities, there are some checkpoints being conducted by our personnel, especially in crime-prone areas. Then we have conducted our intensified aggressive foot and mobile patrol, roaming around the vicinity of the municipality and checking all those economic key points as well as key personalities in their AOR to prevent would-be offender from doing their criminal activities. Then securing our VIP or personalities, high-value personalities, we always monitor their movement, and as well as we ask information from our informants to give us vital information relative to criminal activity of those people who might conduct such activity. Yan lang po. Okay, thank you so much. And I would like also to greet General Apolinario Aloba. Nag-monitor siya sa live streaming. Okay. Consider Robin Ligorio. Before I proceed, break muna. I just want to extend, on behalf of the Captains of Polo, I just want to extend our condolences to the Reyes family. Pagsaturina family. With the demise of Dr. Ricardo Chuturina, a member of the Zamboanga Directive Press Club. I think he was once a president of the Zamboanga Directive Press Club. I think he's the best guy in the sa Tugurona. Oh. So, our condolences to the Chuturina families, no? Si Dr. Ricardo Chuturina, usa sa nangagi mga presidente sa Zamboanga Directive Press Club. Makray po ko din. Congratulations ni Mayor
Inday Berater, Vice Mayor Dala Mumagunsyal sa successful celebration sa ilang 36th founding anniversary of the municipality of Sidalman. Tapos gahapon, very successful ang celebration. Sabi, ato, support na po ito atong congratulation nga ito kang Lorenzo Soy Siniero na na-induction kagabi din si Colonel Resource Malangkit Junior mo o guest no sa atong induction o congratulations sa mga officers no wala dito nga ito ko dito possibly tingnan ko so congratulations again kang Insoy ang po ka na pagmungahon aktibo ang atong organisasyon sa Chambogan Representative sa inumamot nga tuig. Rama, so na basta na invitation mga tumitanan. Yes, Julius, pasupot lang na ako ng pahimang no, para sa automatic paminaw, labi na nga sa business community. This is related to actually sa mga kidnapping, sir, no, mga target nato na mga kidnap victims. Karang si Manang ang guduhan na ka mga owners of business establishment nagtawag sa DTI to ascertain the legitimacy of a marketing effort naghihimo sa mga taga-dili daw diri wa kay na makuha ang tinood na information, sir, but nag-offer nila o mura siya o promo pero walay permit sa DTI. So reminder lang sa tanan, kung ay promo, it should have a DTI permit. And even if not a DTI permit, it's not ganit na true. Maging mo na sa number. Pero nakita na ko itong mura nila o mga ipanghatag, wala siya DTI permit. Pero nag-engganyo nga it's for a trip to Paris, France. And then, sa amo nakuha ang information, sir, ang ilan daw itong tagaan-ana, nagpagasolina in gasoline station. So meaning, ang profile, katong mga naisakyanan. And syempre, magka-interest ang mga natagaan, muhatag na sila sa ilaang mga information. Then, pagtawag na sa DTI, niya na ko, kuwan na, exercise ng pag-due diligence, ayaw dahil magtuo kay ang unang mga diha is kuhaan pa na nilang information sa tindahan, sa kuhaan, kay sila good kuno-kuno ang pwede na dayong ma-appeal sa raffle para sa December 2015 travel to Paris. And then, ang sunod, medyo ako na si warning nga, kay nag-ingot magod sila nga, paatuon na ba miyon niya kung sa ka-hotel in Dipolo. May ko, di ba ko, inaano nga sa police operative, pero ako alang basic lang ta, nga namang paatuon mo dito, siguro, kahit ba nila makita na inyo ang itsura, inyong sakyanan, asa yung tindahan, balik lang dito nga, ayaw mo pagpaila kayo sa inyong kagalingon, because like what katong imong istorya kaganina, naabay mga friendly nga mga kuan diri sa contacts diri. Since kana dili dagway siya local na contacts, usa na ka pamaagi nga makakuha mag impormasyon aning mga negosyante diri. So, then dili ra ba gyud when we check the hotel, nila sila wala may reservation, siguro makita lang din ha. So, warning lang ni sa mga establishments and siguro ma-coordinate kami later with our PNP, sir, kung saan na siya pag-address because we want to protect also the security of our business community. Okay, thank you so much, Julius. Back to our discussions. Also, yes, Board Member Lee. This is especially my good friend, Philip Tusto. Kani mga group subscribers, labig ng mga plan holders, doon ay advisory sa Globe and cooperation with the Philippine National Police na mga tanang klase sa crime, mudayal sa 117. Now, live ba rin 117 natin sa Boga del Norte and the following statement? Ay, kalimutan ko pala. Kaya kami lahat na group subscribers ng mga plan holders has received advisories and any type of crimes to contact the PNP through 117, pinakadali daw. Not the pwede naman yung local lines, but yung immediate access 117. Ang tanong ko, Director, live ba yung 117 dito sa Zamboanga del Norte, Dipolo, Dapitan? Dahil ba? Kasi yung dati nangyari, 117 ang nag-answer Tagalog.
Manila, tapos ano pa? O ipasa pa? Sir, as far as we could understand, yung ating 117 dito is purely on rescue. Yung nasaan siya, no? Yung sa IBT. And So, ano wala ang- po nakadetail na police. Yung hotline sa police? Ang hotline po sa police 117. Once you call that, they will pass it to the concerned PNP who are in the area. Dito po sa atin sa Dipolog, sa Norte, parang wala pa po tayo yata na-install yan. Pero sa Zamboanga po meron, kasi po galing, meron po yan sa Zamboanga. Once you contact at 117, may mga PNP po tayo doon who will answer that call and they will relay that information to the nearest police station to act on it. Dito po siguro sa Norte, wala pa po walang takong na ano. So siguro po, we will suggest kung pwede po tayo magkaroon ng kanyang system dito, because that is siguro po sa pinoconcept ng ating AFP na incident na command center, we could place that yung 117 na ano, pero it will be manned by our PNP personnel, especially from COMEL, na to answer the call within our province and relay that information or that call directly to the concerned police station for immediate action on that complaint. With regards to the information that was given, thank you very much, sir. That is relevant information. No? So we just hope that you could give us the vital details of that information. And we also would like to ask our public not to be believed immediately on those promos or those modus operandi, because we believe that those people who want to recognize, who want to earn money in a illegal way, they will always do it in a illegal manner. So we always know that the proper is if they are legitimate business outfit, they have a DTI permit, and they will always have a proper coordination with the local government. So those people who are roaming around, so please report that to us, to your PNP, so we could make an immediate action to prevent them from doing those things here in our province. Thank you so much, sir. This is with regards to the alertness and the preparedness of our police stations in the entire province of Zamboanga del Norte. Because we have interviewed before, the first time he was assigned here in the province of Zamboanga del Norte, CPD Ingira, in-inspection niya lahat yung mga on the way coming from Zamboanga City, and we found out that they were so relaxed. Some of the police stations were relaxed. In fact, yung sabi niya, he reported that kunwari lang, no? He lost his 3210 na cellphone, and nobody minded him. Kasi yung iba nandun sa computer, yung iba wala, naka-duty. At yung antisa niya na pinuna sa mga police field officers here in province of Zamboanga del Norte. And he told us, and he revealed it to us here during the Kapilang sa Dipolog program. After, one day after he was assigned here in the province of Zamboanga del Norte. So how is it now, Didi Ritosto? Okay, with regards to that incident, your PNP at present, under our leadership, continually enhancing their security aspect when it comes to their station. We always remind them of their competence. So the station defense security plan, we always remind them of their detail, not to expose it outside of the operation section, because there are some people who just enter and as if they are trying to flatter something, but in fact they are just observing the inner portion of the station, looking for the details. Who are those details on what particular area, or what particular ship, or what
particular time. So that in order for them to do their reference activity. Then nowadays, we are so much cautious also of those people, especially at night time, who will enter our station. Because we have this policy of no surprise inspection. That is our policy. Even I tried that thing or that policy. It really works in our station. No surprise inspection. We conducted surprise inspection, and our personnel did not immediately went out of the station. So that is a good sign, because our personnel are aware of that policy of no surprise inspection, because we want to prevent untoward incident that might happen in our municipality, especially in our police station. So in our 2 months time, siguro naman we could see numerous accomplishment when it comes to apprehension of most wanted person in our province. And in 2 months time, we have accomplished a lot. I will not speak longer about it. We just, if you want data record, we just go to our operations and we can verify what I'm telling us. Okay, thank you so much. Last question before we will wind up the program, then Julius, final question to Julius. Regarding the response time, like the firefighters, how soon can you respond to a certain occurrence or trouble or chaos? How soon? In a matter of hours from Philippine or when there is something like, how soon are you prepared to respond? We are prepared. It depends on the areas. As in Zamboanga del Norte, we have a contingency plan. We have what we call clustering of quick reaction force. So from first district, we have our MPS and our maneuvering platoon who will immediately react if there are some incident that might occur in that particular area. In our district 2 QRF, we have our headquarters and the BPSC as well as the CPS of the Polo who will immediately respond. Then on the third district, we have the maneuvering platoon of the RPSP and the municipal stations who are there deployed to immediately respond on that particular area. And in the third district, the same also set up what we call clustering of municipal station and maneuvering platoons to immediately react on a particular incident. So it will no longer a question of if an incident occurred in Tampisan, will the personnel from the Hamad will go there. It's no longer a question, because we have already in place a system for our personnel to immediately react on a response on a particular or given situation. Okay, thank you so much. From the 101 Brigade, sa part sa 101 Brigade, ma'am, ang mga incident nga mahitabo depende man guna sa kuan nato, no? So naay mga incident nga ang PNP ra ang una nga mo respond, no? First responder, second responder, no? Pero kung kailangan yun ang Army, siguro kung dili sa dipolog within 30 minutes in time, kaya i-respond na to na, no? In addition sa dihon ni PD, there is a clustering. So sa amin, mayroon din. So in the area of 3 districts, second district at saka first district,
there is a dedicated na unit na mag-response doon kung kinakailangan. So, sa mga insidente na mangyayari, sinabi ko kanina, mayroong tinatawag na first responder, no? Automatic yung first responder, yung nandoon talaga sa area, no? For example, yung dito sa city, nandito yung PNP natin, at saka yung SCA. So, sila yung pinakauna talagang mag-respond doon sa incident kung mayroong mangyari. So, kung malaki na, kailangan na yung army natin. So, sa tingin ng PNP na kailangan, so, in time, andyan kagad yung army natin. So, mayroon tayong enough na tropa na pwedeng mag-react in case na mayroong pangyayari na hindi natin inaasahan dito sa area ng Zamboanga del Norte. Thank you so much. Yes, Brother Lenny. Sa ipin komunidad, sa army, particularly, as a matter of policy, magkanda pa po mo, checkpoint? Ipapag sa kanya solution, sir. Pero kung magkandak niyo checkpoint, kailangan mag-request niyo personnel gikan sa PNP na mahimong kahuban dito sa checkpoint. So, ang atong checkpoint, kalimitan na arag yun sa atubangan sa atong kampo. No? Pero kung mula kahug layo, nag-mark vehicle, ay kanang signage, para makita na ito nga, genuine ko na itong checkpoint kay base nag-checkpoint nito, bilig na siya tinuod. No? So, isig tayo. So, muna yung pinainan nga, tinuod ko na itong checkpoint. No? Thank you. Labi namin mga hinterlands, kung pa mo kayo, ay mag-checkpoint na ng military one day, magway police, magduda rin yung gama. Okay. Final question. Coming from Julio Salaverio. Thank you, Cliff. Dala na po ni siyang wrap up. Pag-ulang hatag og State of the Province address si Governor Berto Uy o a few days ago nag-conduct the Provincial Peace and Order Council meeting. So I'm addressing this question to Executive Assistant Bert Pinsoy. How would you describe the state of peace and order in Zamboanga del Norte briefly, and then unsay gihimo sa LGU nga mga aktibidades sa programa para ma-encourage ang atong mga investors o mga turista and makita nila nga unsay, diba, the peace and order na mag-may factor para mangalina silang tanan sa mga programa gihimo sa province. Okay, who will answer first? Yeah, si Mr. Robert Pinsoy. Go ahead, sir. Yes, thank you so much po na Sir Bruce. Ang efforts sa peace and order has been very exhaustive nga gi-pursue sa ato ang amahan sa probinsya si Governor Roberto Uy. And as I've said earlier, that is in partnership with our AFP, PNP, and the civil society organizations. And all those that I have mentioned, like itong pakik-dialogue sa mga tribal leaders, pagtabang sa mga ato ang kapulisan o AFP in their needs, policy or logistical needs, even sa intelligence community, and also the CIDG. In fact, that was mentioned by Brigadier Ritos, na taghanding na-accomplish in 3 to 4 months time. Grabe ang mga takpan ng mga wanted persons. Most wanted persons nga nagkasala diri sa ato, but are sometimes living outside the province na anyat na nakuha na nato. And these are the accomplishments that must be known by the people. And all these efforts naka-ami o katong declaration from the AFP and the PNP of Zamboanga del Norte as peaceful and ready for further development. As we have known, the declaration of a peaceful and ready for further development status sa usa ka probinsya is a very high standard na declaration. No less than ang dapat ani ang Secretary of National Defense amuani to declare it. And it happened here, although wala nakaani ang atong secretary, but the top brass from the region, from the division sa AFP and the region sa PNP were here. And until now, it has already created a non-trickle effect because investors have already started to come. In fact,
a month ago or 2 months ago, Malaysian investors were here. Nakikmeeting ni Go because they want to put up a palm oil plantation in the third district. So, ongoing na siya ng negotiation karon. And then, yes, or I think DTI also is aware of this. And then the cacao industry is also about to bloom. Kaya na naman ang ito ang mga investors na gusto mo hatag o suporta sa atong mga cacao planters or farmers. So these are the things na namunya na ang gitanong, and we further encourage our people to help the authorities from the local government or campaigns sa PNP o PFP to sustain what we have gained. Kaya kita naman po ang muanin ini sa umabot ng kapanahonan. Thank you. Okay. So, thank you so much. Incidentally, ka-textmate na turod si General Apolinario Aloba. Nang regard siya natong tanan kay kabalo siya ng guest natong dili ang POP sa pagkapihan sa Dipolog karong buntaga. Wala na tay panahon. So, mangayo na kita parting words and statements ikan sa itong mga bisita karong buntaga. We'll start off with Captain Ryan Braza sa 101 Brigade. In behalf of my Brigade Commander, Colonel Josely Manangki Jr., kami nagpasalamat sa kapihan sa pag-imbita ng ilang programa aron mapakita na mo, mapaabot sa atong mga constituent diri sa Zamboanga del Norte o handod sa mga nakatungog nining programa na mahibawan nila kung sa programa sa atong gobyerno about sa peace and order. So, akong panawagan katong mga atong mga kaigsunan na kung sila pa nawala sa ilang dalan na kung ilang dawaton ang among mga hangyo na bumalik na sila sa bakan sa itong gobyerno, no? Ang atong 101 Brigade andam sa pagdawat kanila 24/7. So kung kinsa na itong gusto na balik, kung munaog diya sa kabukiran, ano na kita yung mga hotline numbers na naka-post diya sa mga kalungsuran nato sa atong uban sa atong 21st Infantry Battalion, sa atong Special Forces Company na diya sa area. So, pwede mong mag-text sana kung gusto mong patabang aron kamo po namang mga tabangan, no? Daghan og programa ang atong gobyerno nga mahatag kaninyo. So, ang pinakauna, ang Guns for Peace na to, no? So, kung munaog mo, doon na kamoy kusil, doon na ibalyo nga inyong madawatan ana, aron inyong magamit kung kamo mabago, no? So, ang atong gobyerno, wala mag-ikaw sa inyo, aron kamo matabangan. So, sa makausa, ako kumugyan nyo nga magtinabangay ta alang sa kalabuan sa atong probinsya. Daghang salamat, Captain Ryan Braza sa 101 Brigade. And then, of course, si Chief Inspector Dasmariñas. Thank you, ma'am. Sa followers o mga mulukyo diri sa Zamboanga del Norte, isa lang po yung namin, we have our leadership sa PNP, our director, our provincial director. Ito po yung battle cry namin sa lahat na particular sa mga peace loving citizen na kayo po yung namin, yung armas laban sa krimen. Kasi yung police sa kayong ito, yung sa nyo, yung kumbaga shield or yung sandigan para sa on the fight against all forms of criminality and the enhancement of public safety services diri sa ato ang probinsya. Thank you, ma'am. Okay, thank you so much, Chief Inspector Dasmariñas. And last but not the least, si OICPD Redentor Sosto. Sa ating mga lister, magandang tanghali po.
through the efforts of our Senior Director, Police Chief Superintendent Edgar Utunya Basbas, your PNP have leveled up and will continue to level up with our campaign against all forms of criminality, against our fight to capture most wanted in our province and other wanted persons. Our relentless campaign will continue, and of course, with the assistance and effort coming from our provincial government, especially from our good governor, Governor Roberto Waiui, your PNP will continue to do its mandate, its mission, to make this province have a peaceful and progressive atmosphere conducive for industry and live and work with. Our mandate is to maintain peace and order. Rest assured that we will continue and we will diligently perform our duties and responsibilities. We also would like to ask our community to help us in combating criminality because we alone cannot do without your help. So kami po nananawagan sa inyo na kung ano pong vital information, maliit man po o malaki na informasyon, pakibigyan lang po sa ating malapit na police station para ma-action po namin agad matugunan upang magkaroon po tayo ng masaya lang at mapayapang probinsya ang Zamboanga del Norte. Salamat po sa iyong pagtulong. Thank you so much, OICPD Redentor Tusto. And of course, we have Mr. Robert Pinsoy, our Executive Assistant 4, representing Governor Roberto Waiui, sir. Salamat pambig sa sa tanang mga panelists sa Katiyan sa Dipolo sa oportunidad nga mapabot nato sa pagkatauhan ang mga na-accomplish o mga nahimo sa atong provincial government pinagi ni Honorable Roberto Waiui, atong provincial governor, para sa peace and order. O ang ato lang ikasulti o ihangyo sa pagkatauhan ang vision ni Governor nga ipaabot ngadto sa pinakasuok nga dapit sa atong lalawigan ang kalambuan nasugda na o ang ato na lang ipadayon sa wala pa nakadawat ni ini paabot na lang mga kaigsunan o abot na din ang serbisyo nga saad ni Governor o gani kabahin sa ato ang panglawas ng mga programa abri ang ato ang Zamboanga del Norte Provincial Hospital karon wala gipihig wala gipili o kung wala kita retail health coverage ana kita point of care program na dili kita mahadlok tungod kay pag bisag wala kita kwarta pag abot nato dito wala kita ibayaran bisag piso tungod kay naay programa ang gobyerno nato nga zero balance billing diin ang PhilHealth o ang provincial government mao nag-abaga sa tanang kalastuhanan. So mga tiksunan nga nasa kabukiran panahon na nga ato ang i-avail o ato ang sulayan pahimuslan ang programa nga atong panginahang labi na sa ato ang mayong paglawas sa atong katawhan. So kinitanan ginalit ka na to sa atong kagamara provincial sa Zamboanga del Norte pinagi ni Governor Roberto Waiui. Kaya salamat. Okay, thank you so much, Mr. Robert Pinsoy. Next month, atong isgutan tayo sa Saulog. Kaya ang process of kanang nangandan pa para sa Saulog. Gani ang media relations. Active na to ang komite na Edgar. Marag ready na po ma-approve itong budget ni Governor itong himong award and financial plan kauban sa amin matong sa PIC, no? Kaya kita may nalaman ito. So, yeah, sa promotion and publicity sa Saulog, nakasabit kami word and financial plan. So, basic ma-approve to ni Governor. And then, from the panel, we'll start off with Julia Salaveria, please. Thank you, Dave. Ang akong parting words come from one line of the Zamboanga del Norte hymn. Christians, Muslims, and Subano tribe. Let's all work together, hand in hand, for a peaceful and orderly Zamboanga del Norte. God bless everyone. Thank you so much, Julius. And inaakong taga din nakamabsent, ha? Si Edgar Saronda. Okay, thank you very much. Salamat kayo sa itong mga bisita. Kita sa one offers again, Captain Abraza, sir. Atong YC Provincial Director, sir. Ito, sir, thank you very much. Sister Datmarina, sir. Thank you very much, Sister Bert Pinsoy, for gracing Katiyan sa Dipolo this Sunday. And we will be expecting more guesting from sa ating mga bisita karong puntagan. Sana itong mga viewers
sa atong viewers at streamlining o sa atong mga listeners sa Radio Mindanao Network. Thank you very much and happy Sunday to all. Thank you so much. Birthday ka rin niyo ba yun? Usas mo na absino to sa hay. Ako na naman unang lago. Salamat din. Atong mensahe sa mga listeners, labi na sa mga kapatiran na ay maghandlo ka ng mga checkpoints. Kay for our good and safety man ang mga checkpoints. Ang kalbaan ay parang rubin na checkpoints sa asawa. So ka pala yung kala mo checkpoint ka lahat ng bidana. Okay, thank you so much, Dr. Veronica Bailey. Last but not the least of the panel, si Consuelo Robert Guerrero sa itong bisita, Senior President Espalias, kang Pidi, Itosto, kang Captain Brian Garza. Thank you sa inyong pag-alili sa itong kapil sa Dipolo, ginagpunta na dito. Ito ang katapusan ng punta dito. This program is open, no? Kung may kailangan kayo, hindi na kayo magpag-ibig pupunta dito. You are always welcome in this program. Thank you, Mahagid, and happy Sunday. Thank you so much. Of course, magpasalamatan sa atong previous guest kanina, si Dr. Jock Williams, gayon si Mr. Lyndon Sibiet, Past President Secretary Club of Dipolo. Gayon, atong pasalamatan, gawa sa atong mga guest karubutaga o mga families, ang atong nagdala sa live streaming, silbi, tagati Colombiano, sa www.ayamanipolo.tv.com, si Ponjin sa Poland, Manabot Rajon Atlas, o Igorman, si Taxi Lupa, gudala sa Pinag Natos Kaginan sa DXTR o IFM, dito sa istasyon, si Gary Luon, o sinuman sa ngalan ni Station Manager, Mr. Melvin Shore, Coronel. Kaya sa edad, pakikita mo ang regular anchor at host sa kapihan sa Dipolog. Mingan ka ninyo, happy Sunday, to God be all the glory. Sunod si Mana, Sentro, Sentro, o si Atty. Dino, ako bisita sa kapihan sa Dipolog. So, God bless us all. Stay tuned, 23.